Okay, magandang umaga po mga kababayan. Pag-usapan po natin itong bagong upo na bagong presidente ng Amerika na si Donald Trump. Nung una po kasi, bilib ako, masaya ako, natuwa ako na siya yung nanalo. Kasi nga, parang maganda kasi yung kanyang planong pamamalakad na being practical, tapos pagiging anti-war. Ayaw niya ng gera. Ang gusto niya lang magnegosyo. Tungkol pa more on economy, hanap buhay, pagkakakitaan. Para sa akin kasi mas okay yun. Unahin ang mas pahalagahan yung economy kaysa yung pakikipagdigma. Pero ngayon, ang maganda sana kay Trump kasi mabilis siya kumilos. At talagang yung mga sinasabi niya ay ginagawa niya. Maganda sana. Pero ngayon, habang tumatagal, parang nakakakaba po ang kanyang mga ginagawa. Mga desisyon niya. Kasi kung ano man po kasi ang nangyayari, ang ginagawa sa Amerika, apektado ang lahat. Buong mundo, lalo na tayong mga Pilipino, dito sa Pilipinas. Ano ba ang mga hindi maganda sa ginagawa niya? Well, una, yun nga ang deportation na ginagawa niya, na parang hindi yata pinag-iisipan ng maigi. Kumbaga, yung karapatan naman po ng isang bansa na maghigpit at salain ng husto yung mga taong pumapasok, yung mga nagmamigrate, yung mga pumapasok sa teritoryo. Kasi nga, sa totoo lang naman po ito, yung Amerika, dahil sa naging masyadong open sa mga migrants, sa mga foreign immigrants, masyadong naabuso. Naabuso talaga, sa totoo lang. At ngayon, may karapatan yung mga nakaraang administrasyon ay wala silang ginawa kung paano kukontrolin yung pagpasok ng sobra-sobrang immigrants na naaabuso na nga yung bansang Amerika. Just like yung mga pumapasok ng mga kriminal, parang nagiging tapunan, nagiging taguan ng mga kriminal ng kung saan-saang bansa, yung Amerika. Natural lang naman po sa isang bansa na protektahan yung sariling bansa at maggawa ng mga pulisiya para sa katiwasayan at sa seguridad. So ito pong ginagawang deportation, para sa akin okay naman ito, kaso parang hindi ganong napag-isipan na kumbaga yung mga foreign immigrants, malaki po ang kontribusyon sa ekonomiya ng Amerika. Bakit? Ano ba ang mga trabaho nitong mga immigrants na ito, yung mga pumapasok sa Amerika na mga galing sa mga underdeveloped, mga third world countries. Ang trabahong tinatanggap ng mga ito ay yung mga trabaho na tinatanggihan ng mga Amerikano. Kagaya ng house cleaning, pagtrabaho sa mga farms, mga blue-collar jobs. Ang mga foreign immigrants na naghahangad ng magandang buhay, tinatanggap kahit anong klaseng trabaho. Mga trabaho na ayaw trabahuhin, hindi tatanggapin ng mga Amerikano. So ngayon, dahil pinapabalik na lahat, dinideport na yung mga foreign workers, mga illegal daw, illegal undocumented immigrants. Ano ang mangyayari ngayon? Sino na ang gagawa ng mga dating trabaho nitong mga immigrants na ito na naiwanan ngayon? Sino magsasuffer? Kayo, mga Amerikano. Sino ang maglilinis ng mga building ninyo, mga bahay ninyo? Sino ang magtatrabaho sa mga farm, sa mga factory, sa kung ano-anong mga trabaho na ang tumatanggap lang ay itong mga sinasabi ninyong undocumented.
Ngayon, ano ba dapat ang ginawa kasi ng Trump government or ng American government? Eh di inayos nyo sana yung papeles nila. Diyan na mismo sa loob para maging legal sila. Di ba? Dapat ganoon ang ginawa, hindi yung itatapon mo pabalik. Pauuwiin nyo. Sino na ngayon ang parang hindi pinag-isipan na ano ang magiging consequence sa American society, especially doon sa economy. Dahil sa totoo lang, malaki ang contribution, tulong nitong mga taong ito. Dahil nga, dito sa mga trabaho na hindi kaya or ayaw gawin ng mga Amerikano. O, pangalawa, sa ngayon parang nagiging reckless itong si Trump at nagiging mayabang, nagiging bully. Tingin ko sa kanya bully eh. Binubuli niya ang mga kapitbahay niya. Maling-mali na estilo nitong ginagawa ni President Trump ngayon. Biruin mo, aawayin mo yung mga kapitbahay, kadikit, ka-boundary. Mexico, Canada, inaaway. Alam nyo, makipag-away ka na sa taga-malayo, like China or malayo. Pero yung katabi mo mismo, kadikit mo, aawayin mo. Alam nyo sa ngayon, parang sa ginagawang style ni President Trump, hindi na nakakatuwa kasi parang nang-aaway siya ng mga kaalyadong bansa. Pero ang kinakaibigan niya ngayon, yung mga kaaway. Anong klase? Tapos titigilin pa yung mga foreign aid. Pagbabayarin yung mga kaalyado. Unang-una, na kesyo parang nalilibre, nagagastusan sila dahil sa pagtatanggol sa mga kaalyadong bansa. Kaya kailangan na nilang magbayad. Unang-una, bakit nga kasi kailangan ninyong ipagtanggol? Eh di ba, inako nyo naman kasi yung papel na yan, yung role na bilang tagapagtanggol. Pulis ng buong mundo. Eh meron naman kayong, itong Amerika, meron naman silang pakinabang dyan sa pagiging leader. Dahil kayo nga ang pinakamalaking, kayo ang boss eh. Kayo ang boss ng buong mundo. Laki naman ang pakinabang eh. Hindi naman puro libre eh. Ngayon, Trump, kung aawayin mo lahat, biruin mo Canada, awayin mo ang Canada. Ang laki-laki, ang luwag-luwag ng Canada. O, palayasin mo yung mga illegal immigrants. Eh, kung pumunta yun sa Canada at sa... Hindi kaya tatanggipin yun doon? O sino ang mas... Yung mga tinatrabaho ng mga pinalaya sa Amerika, doon na ngayon yun dadalhin sa bansa na pupuntahan nila. O di yun na ngayon na magkikinabang. Minsan parang overreaction na itong si Trump eh. Nakakapag-alala kasi yung mga inaaway niyang bansa nagpupuntahan, dumidikit na tuloy sa China. Kahit na yung European Union, inaaway din niya. Eh yun ang talagang original na kaalyado nila, Europe. Yung Pilipinas, yung Japan, yung mga ibang kailan lang yun eh. Europe talaga ang kaibigan nila dahil dyan sila nanggaling eh. Dyan sila nagmula. Hindi po maganda yung ginagawa ni President Trump sa ngayon, nakakapag-alala tuloy. Biruin mo kung yung mga dating kaalyado, dahil sa inaaway niya, naglalapitan na tuloy ngayon sa China. O di sino ngayon ang
kikilalanin na ngayon na powerful, edi yung China na. Hindi na Amerika. Parang hindi pinag-iisipan. Maling-mali. Tapos nagbabalak siya na sakupin. Gusto niyang sakupin, maging US state ang Canada at ang Greenland. Ayaw naman nga magpasakop. Bumabalik ba tayo doon sa panahon ng mga pananakop? Kasi nga yung Greenland, parang parang actually may nagmamay-ari niyan. Hindi naman siya isang buong bansa, kundi Denmark yata ang may dyan. Ngayon gusto niyang kunin ang Greenland kasi ang yaman-yaman niyan Napakalaking, halos kasing laki ng Australia. Tapos ang daming gas deposits, mga natural resources. Ang Canada ganun din. Hindi naman papayag ang mga yan Wala na tayo sa panahon ng colonization. Pero parang ito ang gustong mangyari ni Trump. Ay pag ganyan, tapos dadaanin sa pananakot na kesyo lulusubin ng military forces, ay mawawalan ng kaibigan. Darating ang araw, pag hindi binago ito ni President Trump, mawawalan siya ng mga kaalyado. Mawawalan siya ng mga kaibigan. Mag-iisa siya. Para kasi ang iniisip ng Amerika ngayon, ganito na sila, powerful, mayaman, wala nang makakatinag. Kaya naman ang Amerika, kaya siya nagiging powerful dahil sa mga kaalyado. Tanggalin kaya niya yung mga kaibigan at mga kaalyadong bansa kung maging powerful pa yan. Hindi na siya kikilalanin. Hindi na siya kikilalaning leader. Magiging isa na lang siya na ordinaryong bansa. At sino na yung papalit? Ako ayaw ko ng papalit. Di bali sana kung India. Kung India or Britain. Kasi mga democratic. Kung China ang guys, sa susunod, parang pag nawala ang hindi na naging powerful ang Amerika, ang susunod na tingin ko na magkakalabang superpower ay ang China at India. Kung ako naman, mas ako sa India dahil democratic. Kasi sa ginagawa ni Trump ngayon parang doon papunta na parang itinataboy niya palayo yung mga dating kaibigan. Pero ng kapitbahay, makikipag-away ka sa kapitbahay. Awayin mo na yung taga-kabilang Pasipiko, wag yung kapitbahay. After all, parehas naman nagkikinabang sa magkabilang panig. Nakakapag-alala po itong ginagawa ni Trump. Pero alam nyo, sa Amerika naman palaban naman ng mga citizens dyan mga tao. Kapag nakita nila na talagang maling-mali na ang ginagawa ni Trump, baka ma-impeach yan Siyempre, mga Amerikano, hindi sila magpapabaya pag talagang papunta na sa kawalan, papunta ng impyerno, ang bansa nila. Siyempre, tatanggalin nila yung leader. Baka yan ang unang presidente na mai-impeach ng Amerika. Nawala tuloy yung paghanga ko. Anyway, mga kababayan, kaya ko po tinalakay ito kasi nga kahit ano man ang mangyari sa Amerika, damay tayo. Damay ang lahat. Kaya po ganon. O sige, hanggang dito na lamang po at mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Maraming salamat sa panonood and magkita-kita po tayo muli. Peace.